welcome po muli sa isang episode ng Inklinasyon. Ngayong araw po, sabay nating ginugunita ang makasaysayang People Power Revolution, ang mapayapang pakikibaka ng sambayan ng Pilipino para sa kalayaan, demokrasya, at karapatang pantao. Isa po itong paalala na ang lakas ng tao kapag nagkaisa ay kayang magdala ng pagkatago. Kasabay nito, ating tatalakayin sa araw na ito ang Republic Act number 10747 o ang batas na nagtatatag ng komprehensibong polisiya para tugunan ang pangangailangan ng mga taong may rare disease na itinasa upang tiyakin ang proteksyon, suporta at pagkilala sa mga pasyenteng may bihirang karamdaman. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga rare disease ay kinikilala bilang ang mga may rare disease ay kinikilala bilang mga persons with disabilities na nagbibigay sa kanila ng karapatan sa wastong pangangalaga, serbisyo at inklusibong programa mula po sa ating pamahalaan. Sa araw ding ito ay ating tatalakayin ang Hunter syndrome, isang bihirang genetic na condition na may malaking epekto hindi lamang sa pasyente kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Makakasama po natin ang isang geneticist na nagsasagawa ng masusing pag-aaral patungkol dito at sa mga rare genetic diseases upang bigyan tayo ng mas malinaw na pangunawa sa kondisyong ito. Makikilala rin po natin ang isang ina na buong tapang at pagmamahal na hinaharap ang araw-araw na hamon ng pagkakaroon ng mga anak na may Hunter syndrome. Isang kwento ng lakas, pag-asa at walang sawang pag-aaruga. Ang lahat po ng ito at marami pang iba dito lamang po sa Inklinasyon. At para po introduce ang ating pong mga guest, ayan, tinatawagan ko po ang napaka-daring na aking co-host, Dr. Gina Manalaysay. Good afternoon, Doc. Good afternoon. Daring talaga, Miss Jen. Yes, of course. Dapat good vibes tayo ngayong hapon. Yes, magandang hapon po mga ka-Inklinasyon. Ako po muli si Dr. Gina Laksamana Manalaysay, isang dentista at magpapakilala po ako kung ano ang aking suot. Ako po ay nakakulay itim. Tapos ang aking buhok po ay ito po ay uniform ng Inklinasyon, and then ang aking buhok po ay platinum ang gusto nilang itawag, at meron pong isang nunal sa gitna ng aking ilong. Now, proud na proud ako, Miss Jen, sa case natin ngayon kasi kakaiba naman talaga siya, 'di ba? Para mas maintindihan natin paano ba nagkakaroon ng isang Hunter disease. So, una po, ipapakilala natin si Dr. Ebner Bon Maceda. Isa po siyang medical doctor, FPPS, na isang Filipino pediatrician and clinical geneticist with extensive training po sa University ng Philippines, Manila, and the Philippine General Hospital. He completed his pediatric residency and fellowship in clinical and metabolic genetics at UP-PGH. Siya po ngayon ay ang current research assistant professor at the Institute of Human Genetics, National Institutes of Health, and an affiliate assistant professor at the UP Manila College of Medicine. Naku, ang dami palang na-achieve ng ating guest ngayon, Miss Jen. At marami pang accomplishments as a researcher na ang mga ni-research na ito ay nalathala po sa iba't ibang publikasyon. Mga ka-Inklinasyon, let's all welcome Dr. Ebner Bon Maceda. Good afternoon, Do. Good afternoon. Good afternoon po, Ma'am Jen, Doc Gina. Tama po, ako po si Doc Bon. Ako po ngayon ay naka-polo shirt na kulay blue, light blue. Ako po ay may maikling buhok at nakasalamin sa kasalukuyan. So magandang hapon po sa inyong lahat at ako po ay nagpapasalamat sa imbitasyon na makasama nyo ngayong hapon. Thank you. Yes, Thank you, Doc. Miss Jen, siya po ang kasalukuyang director ng Institute of Human Genetics ng UP Manila. Kaya nga, bigatin ang ating guest. Bigatin, my gosh. And then, ang ating pangalawang panauhin
ay si Miss Joanne Aganan Alegre. Siya po ay mommy ng 2 batang lalaki may Hunter syndrome at isang anak na babae. Malalaman natin sa kanya kung gaano kadali o kahirap ang pagpapalaki ng mga anak na may ganitong kapansanan. Mga ka-inklinasyon, let's welcome Miss Joanne Aganan Alegre. Good afternoon, Miss Joanne. Good afternoon din po sa inyong lahat. Ako po si Joanne Alegre. May 2 anak ko na Hunter syndrome. Ako po ay ang damit ko pa ay nakakulay green na halo-halo pang kulay. Tapos ang buhok ko po ay kulay itim na hanggang lagpas balikat po. Yan po. Thank you, Miss Joanne. Back to you, Miss Jen. Thank you, Doc Gina. At syempre, ako rin po, akin po i-describe ang aking sarili. Sabi ko kay Doc Gina kanina, Doc Gina, paano ko ba i-describe yung aking sarili? By the way, Magandang babae. pare-pareho po tayong magaganda at gwapo. So ako po ay, I am a woman with disability. Mayroon po akong physical disability, orthopedic po. So I'm wearing a white blouse, and meron po akong, naka-ID po ako ng province of Pangasinan because I'm also the PIDA of the province of Pangasinan. And I'm wearing a headband, black headband yan. Hanggang below shoulder po yung aking hair. Ayan. So yan po ang tinatawag po nating inclusive na part po yan ng inclusive na facilitation po. At dito lamang po yan sa inclusion. If you want to know more about inclusive facilitation, just PM us. Pwede po namin po ito. Okay, thank you sa ating mga guests na nandito po ngayon. Sabi ko nga kanina, bigatin po ang ating panauhin sa araw na ito. Ano siya magpapaliwanag po at magbibigay information about rare diseases. So siguro po kamustahan muna tayo, light lang. Umpisahan ko po kay Doc Bon. Doc Bon, kumusta po kayo ngayon? Ano po ba yung pinagkakaabalahan po natin, sir? So ngayong linggong ito ay medyo busy po kami, no? Dahil po ito ay Rare Disease Week na po, no? So kami po ay nagkaroon ng mga selebrasyon tsaka mga activities with other people na may advocacy din tungkol sa rare disease. Nakakapagod pero nakakatuwa dahil nakikita po natin yung mga tao na involved sa rare disease, no, at tulong-tulong po para sa awareness nitong rare disease. Sige Thank you po, po. dagdagan pa po natin ang kwentuhan natin mamaya tungkol dyan sa Apo. mga activities ninyo, sir. Thank you so much po. How about Miss Joanne? Yan. Hi ma'am, good afternoon. Kumusta po kayo ngayon ma'am? Ano po ba yung mga pinagkakaabalahan po natin ngayon po? Ngayon po, medyo busy din po ako kasi nagsisimula na po kaming magpatingin sa tenga. Una po muna, pina-check up po yung sa tenga nila JC. Sa ni John para po mabigyan na po sila ng hearing aid. So cleaning po kahapon, nung nakaraan pala. Then baka itong May 2, sinod po yung sa mata nila para mabigyan na rin po sila ng salamin. Ayun, kaya pabalik-balik po kami sa hospital. Busy rin po. Kumusta naman po yung inyong 2 anak ma'am? Okay naman. Medyo lang kasi si JC po, hindi na po nakakalakad. Mahirap lang dahil sa pag-aalaga nga naman na siyempre kailangan buhat-buhatin mo papaliguan or pag dudumi, kailangan buhatin. Mahirap po. Pero okay naman po sila. Pero hindi kitang nahihirapan ka mami kasi ang pretty-pretty mo pa rin ngayon. Oh. Tingnan mo naman yung aura mo. Diba? Okay, sige po. Thank you so much po sa information na yan. By the way, no, ang ating pong mga guests po ngayon ay sila po yung kumbaga may kaalaman po, no, patungkol po, may personal po na experience po patungkol po sa mga taong may rare diseases. Kaya very timely po ito kasi nga po this week is the celebration of the mga people with rare diseases. Siguro po kay Dr. Maceda po tayo, kay Dr. Bon. Doc, ano po ba yung mga nakapaloob po na mga rare diseases na category po? May nakakahawa po ba dito? Or kasi may mga misconception minsan na may nakakahawa. So, can you tell us about it po? Thank you. Sige po. Siguro sisimulan ko sa sa definition ng rare disease, no.
So ito po yung mga pambihirang mga kondisyon, no. Pag sinabi po nating rare, hindi po sila usually nakikita, no. So pambihira nga po. No? Sa buong mundo po, wala pong standard na definition ang rare disease, no, kung anong numero. Pero sa Pilipinas, so iba-iba po bawat country, no. Sa Pilipinas po ang definition po natin sa ngayon ay 1 in 20,000. So ibig sabihin po kapag ang isang kondisyon ay nakita sa isang tao lamang, out of 20,000 na Pilipino, considered po siya na rare disease. No, sa ngayon meron po tayong mga kondisyon or makikita nyo po yan, no, may listahan po ang Pilipinas pero very limited pa lang yung listahan na yan, no. Konti pa lang yung nakapaloob na rare diseases diyan. Pero meron po diyan majority genetic. Yung ibig sabihin po, yung problema mainly nasa genes, nagumpisa doon, no. Pero gaya po nung sinabi nyo, no, kung meron bang nakakahawa, meron din po, no. Meron din po tayong mga tinatawag na rare infectious diseases. So kung tatanungin niyo po ako ano ang mga kategorya ng rare disease, marami po, no. So may mga rare genetic conditions, rare skin disorders, mga rare infectious disease, kahit po yung mga rare cancers, no. Basta pambihira sila, no, hindi masyadong nakikita, 1 in 20,000 sa Pilipinas, no. Yung ibang countries kasi mas ano po, no, mas malawak yung definition nila, no. Pero yun po, encompassing po siya. Although karamihan genetic, meron rin pong mga hindi genetic at mga infectious, no. Meron din pong mga ganon. I see. Ganun po pala yun. Kasi nga, di ba may mga may mga information na sinasabi nga na may mga nakakahawa. So, meron din pala talaga. Pero not all. No? Not Opo, all naman. siguro maliit na porsyento po, no, kasi majority pa rin ay genetic. Doc Gina? Ano, Miss Jen? Oo. Mm. Ano, Doc, yung kahit isang example lang nung genetic na infectious? Para Siguro po sa atin sa po, kaalaman lang ng ating mga viewers. Kahit so isa lang po. opo, sa atin po sa Pilipinas, tinitingnan ko po yung listahan, no. Yung Lyme disease, Okay. LYME, no, yung Lyme disease po, ano po yan, bacterial infection po yan, no, na nakukuha po sa mga ticks. Siguro sa Pilipinas, hindi siya common, kaya considered siya na rare disease, no. Sa ibang country, mas nakikita po ito. Isa lang po ito sa mga examples ng infectious na rare disease. Pero hindi po siya genetics. Yes po, tama po yun, no, hindi po siya genetic. So when we say na nakakahawa at saka rare disease, ibig sabihin po ba, Doc, hindi na siya curable? Isa din po yung misconception, no, yung kapag sinabi po kasi minsan na kapag rare disease parang untreatable, incurable, no. So hindi po, spectrum pa rin po. Siguro po ang iisipin nilang po natin kapag rare disease, nandun lang sa pangalan, hindi siya masyadong nakikita, no. So rare siya. Pero yung lahat ng characteristics po ng rare disease, medyo malawak po siya. Merong mga rare disease na mild lang, merong mga rare disease na severe, no, na nakakamatay, no. Meron pong mga life-threatening. Meron din pong mga rare disease na meron tayong treatment. Unfortunately, base po sa no, sa datos, actually parang around 7,000 to 10,000 po ang rare diseases sa buong mundo, no. Pero 5% lang ang may treatment. So, kung sinasabi po natin, naririnig po natin na walang treatment, in 95% as of now po, ganun nga po, no, supportive lang po yung management. Pero meron pong mga rare disease na may treatment, no. Pero majority nga po parang hindi pa ganun ka-establish ang management. Okay. Miss Jen, punta tayo kay Mami Joanne. Mami, pakikwento nga po kung paano nyo nalaman na may Hunter syndrome ang inyong dalawang anak. Nalaman ko po yun nung 6 years old si JC. Pero hindi ko pa po siya napapacheck up no sa PGH. Bali na yung daddy nila, yung buhay pa, napanood niya po yun sa Channel 5 ata yun, na may mga binalita. Kumbaga, inano na rin sa TV na may mga ganyan sakit na din.
So, nanonood kami. Sabi ko, parang kamukha ni JC na. Sabi ko gano'n. So, yung asawa ko, nag-search sa computer po. Sinearch niya yung pangalan ng hunter. So, nakita niya na makahawig nga ng anak namin ni JC. So, doon na po ako ipa-check up nga po sa PGH. 2015, pumunta po kami doon, si JC tsaka si Jan. Doon po na-confirm na yun po ang sakit nila. Tapos, yun po pinaliwanag po sa akin ng mga doktor kung saan galing at kung paano sila nagkasakit na ganyan. Yun po nalaman ko na sa genes daw po. Sa yun, lahi daw sa genes po daw po yun. So, Miss Joanne, balikan ko lang si Doc. Doc, paki-explain nga po what Hunter syndrome is. So yung Hunter syndrome po, no, tama po, isa po yung rare disease, no. Actually ang prevalence niya will be around 1 in 100,000 or more, no. Yun po yung nasa mga reports, no. Pero kapag sinabi po nating syndrome, makikita niyo po dito, kapag sinabi nating syndrome, parang isa siyang kondisyon na merong isang may dahilan, tapos nagpe-present po siya ng umbrella of signs and symptoms, no. So ito pong Hunter syndrome na nakapaloob po siya sa tinatawag na grupo ng metabolic disorders na lysosomal storage disorder. So ibig sabihin po, may nasostore sa lysosome. Kaya lysosomal storage disorder. Yung lysosome po kasi para po yung organ sa katawan, no? Organ sa cell. No? So, 'di ba may mga organs po tayo, no? Pero naalala niyo po yung mga cells natin, ito po yung building blocks ng tao, no? Mm-mm. So, lahat ng organs natin, no, binubuo po 'yan ng cells, ng tissues. Sa loob po ng cell, para din siyang may sub-organs, no? Oo, sub-organs. Oo, so ang tawag po dun sa isang organelle, yung lysosome. Yung lysosome po para siyang basurahan ng cell. So, doon po sa lysosome, meron pong tinatawag na mga enzymes na importante para ma-breakdown yung basura, no? So, kapag po may problema doon sa enzyme, yung enzyme po ang ano po niyan, para ang tawag po natin diyan sa enzyme ay parang chemical scissors, parang gunting. Mhm. So para yung basura ay matanggal sa katawan, kailangan matunaw siya or Matunaw ng enzyme. enzyme. Ngayon po sa Hunter syndrome, may kakulangan ng enzyme, no? So dahil wala tayong chemical scissors, yung basura na dapat nawawala, na tatanggal natin, naiipon. So kaya po nasa-store dun sa lysosomes, no? So ibig sabihin po, dahil naiipon yung mga substances na yon sa lahat ng cells, no? So dun po nagsisimula yung mga manifestations ng Hunter syndrome. So kaya po mucopolysaccharides yan, yun po yung naiipon, yung mucopolysaccharides, no? So, ano po yan, no? So yung saccharides, makita nyo po dito parang sugar molecule. Pero dapat natatanggal yan sa mga cells. So dahil sa Hunter syndrome, over time, naiipon po yan. Yun po yung mga nagsisimula yung manifestations, no? Gaya po ng sabi ni Mami Joanne, parang napansin nila na yung features, no? May mga facial features ang Hunter Oo syndrome nga. na similar sa ibang batang may Hunter syndrome, dahil po over time naiipon po yung yung mga mucopolysaccharides. Doon po nagsisimula yung pag-change sa facial features, yung mga manifestations sa mata, sa tenga, sa heart, at sa iba't iba pang mga organ sa katawan. So, paano po ito Opo, sige, go ahead, Doc Gina. Hindi, ikaw. Yeah. So, Doc, paano po ito naisasalin? I mean, na-inherit ba ito sa mga anak? O paano po ito nadadiagnose din? So, babalikan ko po yung enzyme na kulang, no? Yung enzyme po na kulang, yung iduronate sulfatase, na dapat tumutunaw nitong mucopolysaccharides, yan pong enzyme na yan ay may instruction, no? May instruction kung may gumagawa po niyang enzyme na yan. Nandun po yan sa genes, no? So yung gene po na importante para gumawa nung enzyme na ito, nagkaroon ng mutation. Sa Hunter syndrome po, yung gene na yon ay matatagpuan sa X chromosome.
So tayo Ah. po ay meron tayong 46 chromosomes, no, or 23 pairs of chromosomes. 23 pairs, Ito yan. po yung parang blueprint ng tao. Mm-mm. Ito po yung parang recipe sa paggawa ng tao, no? So yung 23 na piraso galing sa nanay, yung 23 na piraso galing sa tatay, no? Mm-mm. Nagkataon po, so X chromosome nga po, no? Sa lalaki po kasi, no, meron pong X tsaka may Y. So May yun po Y. yung sex chromosomes ng lalaki. Sa babae po, dalawang X. So kapag po yung X may mutation para doon sa Hunter syndrome, no? Um, for example po, no, sa kaso po nila Mami Joanne, no? So kung ang magulang na in this example po, no, kung ang carrier po ay mother, tapos naipasa po niya yung X na may mutation sa anak na lalaki, posible pong magkaroon ng ayun po, nagkakaroon po ng Hunter syndrome. Kasi po ang lalaki XY po, no. So isa lang yung X niya. Pero si Mami okay siya kasi carrier siya. Meron pa siyang isang normal na no, na X. So ibig sabihin po kapag ganito pong kaso, may 50% chance po na maipasa sa anak na lalaki. Sa Ibig anak na sab- babae, sa anak Go na ahead. babae naman, may chance pa rin pong mapasa yung mutated gene pero carrier din, no? Kung ang mutation ay nandun sa X ni Mami. So, ibig sabihin, Doc, possible na ang mother lang ang carrier? O hindi So naman? in this case po, mother po ang carrier kasi kung si father dapat po meron din pong Hunter syndrome si daddy kasi ang lalaki may isa lang pong X. Okay. Sige po. Thank you po, Doc Bon, sa information na yan. Balik po tayo siguro kay Mami Joanne. Mami Joanne, so, di ba meron po kayong isang anak na babae. Alam po ba nyo na carrier siya ng genes? So, paano rin sinabi sa inyo na carrier ng genes ang inyo pong anak? Ma'am, pwede po bang i-correct lang po? Ah. Bali po, Ah. ang anak ko po talaga na may hunter is 3. Tatlo. Tapos Okay. ang mga babae ko po ay 4. Mhm. So, bali sa una po kasi 5 po. Yung una, sa una kong asawa, 3 babae sa 2 lalaki. So, pangalawa po ako kasi may pangalawa po akong asawa. So, lalaki rin po anak namin. May hunter din po siya pala. Yun po yung Okay. sa yung isa naman po ay babae. Yun po, sinabi po ng doktor sa akin na posible daw po kapag anak daw po yung mga anak ko, posibleng magkaroon din daw ng mga anak na may hunter. Pero kung gusto ko daw po malaman, pwede na, may test naman po. May test naman daw na gagawin kung talagang carrier sila. Kung carrier nga sila, much better daw po na wag na lang mag-anak. Ano din po yung payo sa akin ng doktor sa PBA. Tayo yun sa inyo, ma'am. Bali ito po si Calix po yung pinaka-bunso po sa may hunter po. 4 years old po siya. I see. Thank Miss you so much. Jen? Opo, go ahead, Doc. Yan, gusto ko lang malaman kay Mami Joanne. Pare-parehas ba sila ng physical feature? Parang napanood ko kasi yung story nyo, yung second nyo o yung bunso, parang hindi naman. Tapos, paano tinake, tama yung tanong ni Miss Jen kanina, paano tinake to ng inyong mga anak na babae considering sila ay carrier? Wala pa po. Wala pa po silang sagot sa akin. Na yung isa ko kasing panay na babae, si Julia, natatakot siya mag-asawa. Kaya sabi niya, ayaw na lang daw. Hindi na daw po siya mag-aasawa. Pero yung mga iba po, dahil bata pa lang, wala pa po silang sinasagot na ayaw nila or ano. Parang sabi nila sa akin, kung sakali man daw, magpapatest na lang daw muna sila kung sakaling carrier sila. Kung talagang carrier sila na magkakaanak din sila ng ganyan. Kasi sabi nila ayaw nila magkaanak na ganyan kasi syempre mahirap daw, kawawa yung mga bata. Pero Doc Bon, mahal po ba magpa-test sa ganito pong
rare disease po. Just to check kung carrier po. Opo, so may Yung isang genetic tao. test, may genetic test po ito no para i-check po yung ano din no, yung genes for hunter kung may mutation din po ba yung mga anak. So yun po kinlarify po ni Mami Joanne yun no. Posible pero hindi posibleng carrier po, hindi pa po sure na carrier no. So yun po pwede silang magpa-test pero sa kasalukuyan po sa abroad pa po ito pinapadala. So, ang Oh. usual po na rate nito siguro Pwede kung po magtanong kay Doc Bon? yes po, Mami. Doc Bon, ano po ba ang tawag sa test na yun na para malaman kung carrier talaga sila, yung mga anak ng babae? Mm. So, yung ano po, no, yung gene testing. So, yung specific gene po for Hunter syndrome, yun po yung tinetest, yung IDS gene. So kapag po doon nakitaan po na may mutation din at yung mutation kapag sinabi pong mutation, hindi po necessary na ano siya nagko-cause ng disease no. May benign mutation, may pathogenic, tsaka ano no, Iba-iba likely din. pathogenic oo. Kapag po nakita na yung mutation ay may ano no, pathogenic po siya, ibig sabihin may potential na mag-cause ng disease at carrier po nakita po sa isang piraso ng X ng isang babae no. Kasi kapag isang piraso po ibig sabihin carrier no. Sa lalaki kasi kaya po mas nakikita po itong hunter. Kung napansin niyo po no, yung hunter syndrome parang nakikita natin sa lalaki no. Opo. Kasi ang lalaki isa lang yung X at kung may mutation yung X niya lilitaw yung disease. Pero sa babae dalawa yung X niya. Para lumabas yung condition, dapat yung dalawang X affected. Affected. Sa babae kasi, usually carrier kasi isa lang po yung may mutation at may normal X pa siya. No? So kaya po mas nakikita po siya sa lalaki. So Yung ito ba po, yung Mami, may yung gene testing na yon pinapadala natin sa abroad. Pero maliban sa gene, yun po yung para malaman yung kung carrier. Kung No? carrier Pero siya. sa disease, pwede rin po yun yung testing tsaka meron din pong enzyme analysis na ginagawa. Miss okay. Jen? Go ahead, Doc. Sandali, Miss Joanne, gusto ko lang i-follow up. So, ibig sabihin, hindi po pala talagang babae lang ang carrier na automatic magkakaroon ng hunters yung magiging anak niya. pwede So, nang hindi dalawin? pala 100% parating ganon. So, Possible lang yata, Doc. ang nangyayari po kasi, kung iisipin nyo po, no, kapag ang lalaki, carrier din, pero kasi kapag carrier ang lalaki nung mutation, affected din siya kasi isa lang yung X niya. Ngayon, possible po, kung isipin natin possible, no, pero in our patients po kasi na may hunter kung lalaki, yun nga, no, yung mga problem ng, yung mga medical problems ng MPS 2 or yung hunter syndrome nakikita po. So parang yung ang nangyayari po hindi po usually nag-aanak ang mga lalaki na merong hunter syndrome. Kaya hindi natin nakikita. Kaya ang nakikita po natin na carrier sa babae lang. Babae. Yun pala Hindi po, yun. hindi po sila So, both pala, no? Lalaki at babae. So, Pwede Miss pala Jen? lalaki. Ay, oo. Kaya lang nga, Doc, mahal ang pa-test, no? Kung sakasakaling gusto po nating malaman. But anyway, balik ako kay Mami Joanne. So, Mami, paano po yung pang-araw-araw po ninyong buhay ng pagkakaroon po ng mga anak na may ganitong kondisyon? Nakakapag-aral po ba sila? So, can you share also kung may mga, kung if they have these dreams also, at ano po yung mga mithiin din po nila sa kayo po, para sa kanila? Ngayon po, hindi nakakapag-aral si Jace kasi nung grade 9 siya, doon na po kasi nag-umpisa na hirap na siya maglakad. Na nadudumi na rin po siya sa short niya. So, dinecide ng mga teacher na ihinto na lang siya o kaya ilipat sa SPED. So, kaso ayaw ni JC noon. Gusto niya sa normal kasi normal school talaga siya nag-aaral. So, regular po sa regular school kasi ayun po yung school niya talaga. Nung sinabi ko na baka pwede sa SPED ka na lang. Kasi ang intindi niya kasi ng SPED,
Yung alam niyo na Oo, para yung sa mga mga ano, gano'n. Batang may yung intellectual disability, oo. yun yung Hindi ano ba niya. hindi ba po pwede, Doc Gina, na ano 'no, sa tawag nito, kumbaga blended learning? Kasi nung pandemic Oo, nga po pwede yun, mainstream. eh, 'di Yeah, ba? pwede. Mm-mm. Oo. Kaysa paistapin ng bata, Pero Yes, pwede. transfer. gusto niya po mag-aral. Gusto talaga niya, iniiyakan pa ako niyan. Umiiyak talaga siya na sabi niya, sayang. Sabi niya, gusto ko man lang matapos yung ano ko, high school ko. Kaso hindi na talaga kaya. Sabi ko, Taga saan nga yun, kayo, Mami? Las Piñas po? opo. Yan, Doc Gina, taga Las Piñas ka din, 'di ba? Oh, Baka sige, pwedeng mag-uusap kami after oo. after this show para Oo. matulungan. Hindi dugtungan ko lang yung tinanong mo, Miss Jen. Go ahead. As a mother, do you feel burdened? O paano ko ba sabihin 'yon? Yeah. Gaano ka nahihirapan sa sitwasyon at ano yung nagpapatatag sa'yo? Mas nahihirapan ako sa pang-araw-araw na gastos po talaga. Financial po talaga. Ayun ang nahihirapan ako. Nagpapatatag lang po sa akin yung mga, pag nakikita ko yung mga anak ko, kumbaga yun ang kalakasan ko eh. Kasi kung mahina ako, mas kawawa po sila. Sa financial po dahil siyempre pinapa-check up po sila, ay hindi naman po halos lahat libre sa PGH. Kailangan mo rin maglabas ng konting pera. Doon sa ating UHC or Universal Healthcare, Doc, hindi pa, di ba nasasakop na to because of the rare disease law? So inline po 'yan, no. Yun actually din po yung pinag-usapan namin nitong nakaraan na 2 araw, yung full implementation ng RA 10747. So importante po na naka-align tayo sa UHC kasi kung hindi po natin in-include ang mga persons living with the rare disease, hindi po Yes. siya universal, 'di ba? So Mm-mm. unfortunately at present parang hindi pa po siya ganun ka ano, no, ka fully integrated. Pero gaya po nung ano, no, sa nakalipas na 2 araw, although parang sa pakiramdam po natin ay parang mabagal ang usad ng ano, no, ng implementasyon ng RA 10747, nakikita naman na po namin yung mga efforts at medyo malayo na din po yung narating at hopefully ma-fully integrate talaga po siya sa ating healthcare system, yung ating mga services. So sa kasalukuyan meron pong may mga like for example, yung mga kasi Mami Joanne, actually yung MPS 2 ay yung Hunter syndrome ay kasama sa 10 mga kondisyon na sa kasalukuyan ay ginagawa ng PhilHealth packages. So Okay, that's yes, good to meron hear. po yun yung magandang ano, no, ginagawa na yung package para po mabigyan ng ano, no, yung lahat ng follow up, yung mga Yeah. ano kailangang Ma-include siya. binabantayan sa Hunter syndrome, mabigay na po, no. Pero in addition, kasi habang nire-review po yung ano, no, yung PhilHealth package, meron naman mga existing na pwedeng ma-avail ang ating mga pasyente na may rare disease na hindi naman necessarily na meron na silang hindi naman kailangan na meron ng package. So like yung mga therapy, meron na po yung separate na ano kahit outside the ano, no, the rare disease package. Pero ang Hunter syndrome, isa siya dun sa 10 na sa kasalukuyan ay pinapilot para magawan ng ano, no, PhilHealth package. Kasi ano, yung result ng rare disease, ang daming parang naapektuhan na body parts or yung functionality ng isang bata. Yeah. So yun yung ano nagko-cause ng challenges sa family. That is why siguro nabanggit ni Mami Joanne na yun nga sa finance po talaga. So pag hindi din kasi na-provide yung mga Yeah. needs nila basically, tsaka yung sa kanilang condition, syempre di sila makakapag-aral, Doc. At tsaka sanga-sanga na no yung magiging challenges on the part of their family. Yes, Doc Gina. Oo, anuhin ko lang, Doc, hindi ako makaget over dun sa ano. Ang gusto ko lang malaman is, nagmamanifest ang hunters sa lalaki lang.
Ngayon, meron ng babae pero it doesn't manifest on their physical appearance or there's no symptoms among the women. So ano po no, kung generally nakikita po natin sa lalaki, sa babae para po lumabas yung kondisyon, dapat yung Sabay. dalawang X yung Affected. affected. Dalawa. So, nasa severe na siya kumbaga. So I mean, dapat dalawang X kailangan yung affected. Pero it happens. Meron po ba dito sa Pilipinas so na ah babae? pero kapag iisipin po natin, para magkaroon na dalawang affected X, yung isang X dapat nanggaling sa tatay na merong Tatay. pointer. Pero hindi po masyadong nangyayari yun. Pero meron po tayong tinatawag na X inactivation. Ito medyo bagong Ano ano po po, yun? X-ing activation. So ibig sabihin po, so meron po tayong ang babae po dalawa yung X. Apo. Oo. So para magkaroon ng Hunter syndrome, dapat yung mga X ng babae affected, no? Pero dahil isa lang yung affected, ngayon meron po minsan nangyayari na i-inactivate yung isang X. Oo. So wala siyang normal X na inactivate to, yung isa may mutation, doon po lilitaw yung sa babae. Doon po yung mga ibang cases ng hindi lang po Hunter, pati po yung iba pang mga X-linked na mga kondisyon. No, so marami po 'yan yung mga X-link, yung mga nandun sa X chromosome. Isa lang po yung Hunter doon. Okay. Oh, Sige, wow. Miss Joanne. It's an XY. Well, information no? overload. Medical term na Parang parang bumalik ako sa high school kasi parang I don't know if anong year ba yun itinuturo yung ano. I think it's X second and year or Y. third year. The X and Y chromosomes. But anyway, siguro po kay Mami Joanne. So, Mami Joanne, kung kayo po ay tatanungin sapagkat based on our initial conversation, may mga tulong na rin na naibibigay po sa inyo ng iba-ibang organizations po. So, isa pong paraan ito para din po makapag-lobby po kayo, makapanawagan din po. Kung sakasakali po ano pa po ba yung mga tulong po na kailangan din po ninyo. Marami po tayong nanonood dito ng mga organizations na tumutulong po sa mga person with disabilities. In many ways po. Sige po, Mami Joanne. Ano po kaya yun? Pakiulit po, ma'am. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon, ma'am, na manawagan po kung ano po yung mga pangangailangan pa po ninyo para po sa inyong mga anak na meron pong Hunter syndrome po. So, pwede nyo pong masabi ngayon kasi marami po tayong nanonood ng mga partners, ng mga organizations na tumutulong po sa ating pong mga persons with disabilities. Nananawagan po ako sa mga nanonood po sa programang ito. Nanghihingi lang po sana ako ng alalay po sa inyo na sa mga anak ko po na magkaroon po ng hearing aid. Pero alam ko naman na ano yun, mahal, pricey po. At kung meron lang sana, o meron lang pong gustong magbigay para sa hearing aid kasi po nahihirapan po silang makarinig. Tapos Silang tatlo, Mami? Silang tatlo po? Bali po si Jay silang po Apat. siya kasi John Chris. Kasi po si Calix po, bata pa. Or hindi pa po ganun yung pandinig niya. Maayos pa po. Sa salamin din po, dahil hirap po sila makakita. Ayun po yung gusto ko sanang mabigyan din sila. At syempre yung sa mga vitamins din po sana, kung pwede. Yeah, Mami Jo, ilang taon na po yung panganay at yung pangalawa? Si JC po 25 years old po. Si John Chris 18 po. Naku, hindi na pumasok sa children package natin sa Zmorph, Miss Jen, sa PhilHealth sana. But Pero siguro, Doc, Las Piñas po kayo, no? Hayaan nyo, kakausapin natin ang ating council, city councilors para
Yeah. Baka sakaling matugunan. Kasi nitong July, nakapagbigay tayo sa Las Piñas ng meron yatang 40 na mga hearing aid. So sige Miss, mag-uusap na lang tayo mamaya. Yes, Miss Ayan. Jen? Ayan, tignan mo mami, meron na agad action, 'di ba? Opo. From Doc Gina herself. Siguro po kay Doc Bon. Doc Bon, mga treatments po na naaangkop para po dito. Tsaka tanong ko lang din, bakit po pala Hunter syndrome? Saka may mga food exercise po ba na may recommend po para sa kanila? Sige, magsisimula po muna siguro ako dun sa kaya Hunter syndrome po, no? Kasi pinangalan po ito sa doktor or sa person po na yung professor po na nag-describe nitong unang nag-describe ng condition na to, no? Si Charles Hunter, si Professor Charles Hunter. Kaya po pinangalan lang sa kanya, no? So, Kala ko pero pangalan talaga ng sakit. general, Opo. Akala ko they look like hunters. That's why But anyway. Yung pala yung tao. Kaya po yun yung naging pangalan ng kondisyon. Pero dun sa with regards naman po sa treatment, ang treatment po kasi nito kung ano po, no, alam po siguro to ni Mami Joanne, yung enzyme replacement therapy. So yung enzyme no? So kaya kung naalala nyo po ang pinag-uusapan natin kanina, kulang yung enzyme. Kaya naiipon yung yung mucopolysaccharides. Kaya siya naging lysosomal storage disorder. So para hindi siya maipon, kailangan natin magbigay ng enzyme. So yun po yung treatment. Kaso una-una hindi po yun available locally. May kamahalan. Mm-mm. Bawat vial po siguro more than siya, no? In one, kasi po ang infusion nito, so every week may infusion, tapos depende sa timbang ng isang bata or ng isang tao na may rare, na may Hunter syndrome, yun po yung dami ng vial. Ang bawat vial po siguro mga pwede umabot ng 100,000, no? So in a year pwede pong umabot ng millions. Sa kasalukuyan po sa mga pasyente po natin sa Pilipinas, out of siguro baka more than 50 na po yung nasa registry namin na mga persons na merong Hunter syndrome, kaunti lang po yung merong enzyme replacement therapy. Ito po actually ina-apply namin, no, sa labas for sa mga companies na nagma-manufacture po ng ng gamot, no, out of yung sa charity program po nila, no. So nakadepende po doon kung sino yung maa-approve, yun po yung nabibigyan ng enzyme. So majority of our patients, siguro mga less than 5 or 10 yung merong enzyme replacement. Yung mga ibang bata po, yung ibang mga tao na may Hunter syndrome, ang ginagawa po natin na management ay supportive management. So ibig sabihin po nun, kung ano po yung sinabi rin ni Mami Joanne, no, yung lahat ng subspecialties, yung multidisciplinary care. So lahat po ng kung may problema sa mata, kailangan makita ng ophtha, po yung kung sa tenga, kailangan ng hearing aid, ganun po yung nagiging management. Supportive, symptomatic, kung ano yung simptomas, kailangan gamutin. Pero yung definitive po, yung talagang makakatulong sana mag-slow down ng process, yung enzyme replacement, hindi po nabibigay sa kasalukuyan dahil po hindi locally available. May kamahalan kahit po yung mga pamilya na maaari nating sabihin may kaya, hindi po masusustain ang weekly infusion, no? Kasi sobrang mahal po talaga. Grabe. So talaga yung supportive management, yung pwede nating Wait lang. maitulong Well, kunin sa mo si kanila. Calix, iinit daw siya. Oh, grabe no, Doc. Parang ang hirap po. Kasi kahit pala meron kang resources, yung availability din, no, kasi hindi siya available locally. Opo. Kaya po itong mga succeeding steps natin, no, syempre
gusto natin gusto nating humingi ng suporta sa gobyerno, no? Nandito sa 10747, no? RA 10747. Hopefully in the future, yung ano po, yung enzyme replacement sa kasalukuyan kasi medyo hirap tayo na ano, no? Na maraming mga proseso po kailangan po yang ma-register sa FDA yung gamot, yung enzyme replacement, no, therapy, kasi po ito ay mga tinatawag na orphan drugs, no. So hindi po siya usual na pinoprocure sa ano, no, sa isang bansa, no. Sa atin wala po siya sa ano, no, formulary. So dapat maipasok muna siya sa formulary. Meron pong maraming mga proseso sa end po ng ano, no, mga societies para bumuo po ng clinical practice guidelines para mabayaran ng PhilHealth later on. So yun po yung goal natin, hopefully, na itong mga gamot na to eventually ay mabayaran ng gobyerno. Kasi kung tutuusin po, konti lang naman po ang mga may Hunter syndrome kasi nga rare disease, no. So Sabi, hopefully mabayaran ng gobyerno hopefully in the future. Sana po mabayaran. At saka hindi ang DSWD din, 'di ba? Meron kasi rin silang mga assistance na program po. Baka pwede din po through your organization do, or I mean yung advocacy din po ninyo, mailabit din po ninyo ito doon para may isama po siya doon sa parang pinaka-package din po nila. So Mami Joanne, pwede mo rin yan i-tap, no, yung resources sa DSWD. So Yes, importante kasi na makita nila na ito pala yung Iwi daw siya. support management na kailangan ninyo. So ibig sabihin, pwede kayong matulungan ng DSWD. Parang nagkaroon lang din ako ng Doc Gina, no, kasi baka sa database ng Registry for Person with Disabilities, baka merong mga may batang kapansanan na nakaregister na may visual impairment or may hearing impairment or kaya physically, kumbaga meron siyang physical disability. Baka nagkaroon ng confusion din ba sa pag-categorize? Yung pala meron siyang rare disease, di ba? meron siyang hunters. Oo. So dugtungan ko lang kung sakali na wala ba tayo, Doc, na parang like food supplement? Kasi di ba there are foods naman like, I don't know, yung papaya, let's say may papays, ganon. Opo, at saka, Doc, Any food for Doc Bon, particular? iano ko na lang din, may lifespan ba yung mga ganitong cases? Sige po. So umpisahan ko muna po dun sa food supplement, no. Definitively for Hunter syndrome, hindi po siya affected ng diet. Itong mga food supplements, base dun sa ano, no, kasi tinitingnan po natin yung ano, no, yung mga treatment or mga orphan drugs and products na talagang makakatulong sa ating mga pasyenteng with Hunter syndrome. Hindi po siya, for this condition po, hindi po affected by diet. So magiging supportive lang po talaga mainly if ever yung magiging role nitong mga supplements, pero walang talagang definitive na advantage. With regards to lifespan naman po, spectrum din po yan, no? Yung Hunter syndrome kasi pwede din po siyang mild, pwedeng mga severe. So spectrum po. Kumbaga sa enzyme, ang Hunter syndrome ko, yung dinidiscuss po natin na enzyme kanina, ang nangyayari po kasi deficient yon, enzyme deficiency. So kapag yung deficiency niya sobrang severe, yun po yung medyo severe yung manifestation. Kapag meron pa rin siyang enzyme activity pero hindi ganun ka-deficient, medyo mas mild po siya, no? So, meron pong mga pasyente na mas maaga yung presentation ng ano, no, intellectual disability, yung pag-progress ng condition mas mabilis. So, usually po for Hunter syndrome, yung ibang mga pasyente actually by the second decade decline. No? So, pero si ano, no, si JC nga ba 'yon? Mami Joa, nasa third decade na siya no? So spectrum po talaga siya. Okay, Miss Jen, tayo ay malapit na magtapos. Oo nga eh. Yung Ang bilis.
So time check po tayo. It's already 3:50. Ayan, marami po tayong nalaman sa araw na ito, no, about this category of disability, which is yung rare disease. Siguro Ang po, dami ko last, natutunan, ah. ako nga din eh. At saka realization, di ba? Shout out sa aking mga kapidaws dyan. So siguro po itong mga information na nalaman po natin ngayon ay isang opportunity din para po Right. mabigyan natin ng pansin at malagyan ng programa at matulungan po natin ang mga taong may rare diseases po. Kasi kabahagi rin po sila ng ating pong sector. Siguro po last na message na po na, Yeah. yes, go ahead, Dr. Hindi, yung last message nga ni Mami Jo. Mami Jo, yan, last message mo po. Kay ano lang po, kay Doc Bon, may tatanong lang po ako. Yes, ma'am. Doc Bon, kapag career ka po ba, posibleng may, kunyari, pag career ka, kunyari ako, nanay, career ako, posible bang lalabo rin yung mata or may connection ba sa ganun? Kasi yung anak kong babae, malabo na po yung mata. Sabi, pag career, ganun daw talaga. So, Sabi daw. Doc Bon, dagdagan ko na lang din. Kung sakali po ba, ano na rin po yung inyong huling mensahe at saka po yung may advice na rin po doon sa mga, katulad ng anak niyang babae na takot mag-asawa, ganun. So, yun po, Doc. So, yung question po ni Mami Joanne with regards to sa mga carrier, meron po bang mga simptomas din na related to Hunter? Sa aking pagkakaalam po, although yung sinabi niyo po, no, sa ibang kondisyon, meron pong tinatawag na manifesting carrier. So, ibig sabihin kahit carrier sila, technically dapat wala, pero merong mga konting mas mild na simptomas. Sa Hunter, parang wala naman pong ganun, no? Kahit po sa babae. So, pwede pong yung paglalabo ng paningin, baka ibang dahilan po yun. Robot na. Mm-mm. Thank you po, Doc. Yun po, opo. So, Okay, thank you po, Doc. Opo. Yes. Advice? Okay po. Siguro po in general, syempre po, siguro gusto natin, ngayong Rare Disease Week, no, gusto natin na ma-increase talaga yung awareness sa rare disease, no. So, syempre yung ating mga families na merong inaalagaan na isang kapamilya na may rare disease, gusto ko lang pong malaman ninyo, no, lalo na ngayon, no, sa ating pag-uusap ngayon, nakita natin yung iba't ibang mga sektor na nakikiisa. So kahit na meron pong rare disease sa ating pamilya, no, hindi nangangahulugan na mag-isa tayo, no. So ito din po yung advokasya natin, no, na mas mag-raise ng awareness sa lahat ng Pilipino, no. Sa likod po kasi ng bawat rare disease, nakikita po natin yung mga tao, mga pamilya na may tapang, pag-asa at walang sawang lumalaban. So for this week, of hopefully even beyond this week, no, tuloy po tayong magbigay ng suporta sa ating mga kababayan, no, na may rare disease. Palakasin natin ang kamalayan, pag-unawa at malasakit. Kaya po ng sa universal healthcare, no, bawat buhay ay mahalaga dahil ang bawat buhay mahalaga at ang bawat boses ay nararapat na marinig po. Maraming salamat po, Doc Bon. At Mami Joanne, message niyo po para po sa mga family na meron ding mga anak or family members na meron pong Hunter syndrome, ma'am? Para sa mga nanay din po na kagaya ko na may mga anak din na may kapansanan po, mahalin po natin ang ating mga anak at tanggapin po natin kung ano sila dahil natin yan bigayan ng Panginoon sa atin. At kung ano man yung mga kailangan ng mga bata, suportahan at mas maigi po, ipa-check up talaga. Ayun Yan, po, Mami. makalagaan po silang maigi. Yun po. Yeah.
Thank you so much po, Mami Joanne, and of course, Doc Bon, sa inyo pong pagpapaunlak sa aming pong paanyaya bilang maging panauhin po namin dito po sa Inklinasyon sa episode po na ito. At yan, muli po mga ka-Inklinasyon, isa na naman pong hapon na punong-puno na impormasyon ang inyo pong napanood sa araw na ito. Nawa po na ito po ay magsilbi din na kamulatan sa ating lahat na ang mga taong may rare diseases po ay kabahagi po ng person with disability at kailangan din po nila ng ating pong pangunawa at tulong sapagkat sila rin po ay may karapatan. So ngayong hapon po, mapapanood din po natin ang mga public service announcement at iba pa pong mga paanyaya. JM? Yes. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Internation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. incarnation@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com 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 and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Thank you, JM. Yan, sa paggunita po natin sa diwa po ng People Power sa araw na ito, ang kapangyarihan po ng pagkakaisa, malasakit at sama-samang kilos. Naway patuloy nating isabuhay ang mga prinsipyong ito sa pagtataguyod ng isang lipunang tunay na inklusibo at makatao. Ang mga kwento ng mga pamilyang may rare disease, ang mga pagsisikap ng mga eksperto at ang mga batas na nagbibigay proteksyon at pagkilala ay patunay na may pag-asa kapag ang ating pong pamahalaan, komunidad at bawat isa sa atin ay nagkakaisa, walang kondisyong masyadong bihira at walang boses na masyadong maliit upang marinig. Patuloy po nating palakasin ang kamalayan at itaguyod ang karapatan at ipaglaban ang dignidad ng bawat tao. Sapagkat sa isang lipunang may malasakit at pagkakaisa, ang bawat buhay ay mahalaga at bawat kwento ay may puwang. Mula po, ito po ang Inklinasyon. Muli po, ito po ang Inklinasyon, naglilingkod at nagbibigay kaalaman at nagtataguyod ng isang mas makatarungan at mas makabuluhang bukas para po sa lahat. Sapagkat dito po sa Inklinasyon, ang inklusyon ay dapat now na. Now na.